Hey mga Spark, kamusta kayo? At sa vlog po natin ngayon mga pag-uusapan po natin ang mga katangian na dapat meron ka para may lalaking umibig ng tunay sa'yo. Kung handa na kayong lahat, masarap po tayo at muli, be inspired! At ang unang katangian na dapat meron ka para merong lalaking umibig ng tunay sa'yo is hindi gaanong maarte. Yan ang talaga namang unang katangian dapat meron ka ka-inspired. Alam nyo, lahat naman ng tao may kanya-kanyang kaartehan. Kahit ako, kahit ikaw, kahit sino sa atin. Pero dapat hindi ka gaano maarte. Eh bakit naman ganun ka-inspired? Makakatulong ba ng malaki yan pag hindi ako gaano maarte? Oo, sapagkat ka-inspired. Ang isa pinakagusto ng mga kalakihan ng mga lalaki is yung babaeng hindi gaano maarte. At ang isa naman sa pinaka ayaw namin is yung sobrang arte. Ngayon, paano kayo ibigin ng tunay ng isang lalaki kung ganun ka? Kaya dapat kayo sa ng katangian mo, hindi ka dapat gaano maarte. Let's say, marunong kang makontento, marunong kang umunawa kung anong meron. Diba? Marunong kang tumanggap kung anong meron muna sa ngayon. At marunong kang unawain, di ba? Yung mga bagay-bagay na meron at wala, di ba? At yung kung ano yung kalagayan mo, kung ano yung sitwasyon ng buhay, marunong mahaba yung pasensya mo, malawak yung pangunawa mo, hindi ka gaano maarte. Kaya nga maganda yung babaeng sanay sa hirap eh. Yung mga babae na sanay sa hirap, isa yung sa pinakagusto ko. Isa yung sa pinakagusto ng karamihan ng lalaki. Di ba? Hindi yung babaeng sobrang, sobrang arte. Sa tipong akala mo, nasa ibang planeta siya na buhay noon eh. Diba? Huwag ganyan ka-inspired. Kahit pa sabihin natin anak ka ng milyonaryo, anak ka ng bilyonaryo, ka-inspired. Hindi dapat ganyan. Ang pinag-uusapan dito ay tunay na pag-ibig. Mahihirapan silang ibigin ka ng tunay kapag ka sobrang arte mo. Maniwala ka sa akin. Ayaw maniwala, subukan mo. Talaga naman ka-inspired. Sa mga katangian na dapat meron ka, upang merong lalaking umibig ng tunay sa'yo, maging hindi gaano maarte. At ang pangalawang katangian na dapat meron ka para merong lalaking umibig ng tunay sa'yo is mapagmahal. Yan ang pangalawa ka-inspired. Alam nyo, napakahalaga niyan. Kasi yung iba parang wala ng pagmamahal eh. Yung iba parang sobrang practical. Talaga naman ka-inspired. Ang nasa isip, ambisyon masyado, material na bagay, kaperahan, wala nang pag-ibig sa puso, wala nang tunay na pagmamahal. Ngayon, paanong merong lalaking magmamahal at iibig sa'yo ng tunay at tapat pag ganyan ka? Mararamdaman ng lalaki ang tunay sa'yo. Mararamdaman niya kung totoo ka ba sa kanya. Hindi man ngayon, darating ang panahon. Kaya nga maraming naghihiwalay eh. At isa sa mga dahilan, ka-inspired, maging mapagmahal ka. Ka-inspired, tinuruan ako maging practical eh. Oo nga. Wala namang masama maging practical eh. Tama nga yan eh. Pero dapat sikapin mo pa rin, huwag puro material na bagay. Huwag puro pera. Huwag puro pang makamundo. Dapat isipin mo rin ang pag-ibig sa puso mo. Dapat matuto kang magmahal sapagkat dyan mo mararanasan ang alin? Ang tunay na kaligayahan at kasiyahan sa buhay, ka-inspired. So yun sa mga dapat na meron ka, katangian na dapat meron ka, ang pagiging mapagmahal upang merong lalaking umibig ng tunay sa'yo, ka-inspired. At pangatlong katangian, ka-inspired na dapat meron ka para merong lalaking umibig ng tunay sa'yo is maalaga. Yan ang pangatlo, ka-inspired. Alam nyo mga ka-inspired, sa pinakahinahanap-hanap ng mga lalaki, kapag natuklasan, talaga naman napansin na mga kalalakihan sa paligid mo na ikaw isang klaseng babaeng maalaga at napatunayan nilang ganyan ka talaga, maalaga, imposibleng walang humanga sa'yo. Imposibleng walang mahulog sa'yo. Imposible na walang ma-attract sa'yo. Imposible na walang magkaroon ng interest sa'yo sapagkat ka-inspired. Sa pinakahinahanap-hanap namin, yung babaeng maalaga sapagkat sa panahon ngayon, ewan ko lang noon, yung ibang babae kasi hindi maalaga. Yung iba nga, sarili lang nila iniisip nila. Yung iba nga, pinababayaan ng anak nila. Iniiwan pa nga eh. Yung iba nga, inaambando na yung pamilya niya para lang sa kung anong bagay o kung sino man tao. Dapat kang maging maalaga. Hindi lang sa sarili mo,
kundi sa mga tao sa paligid mo at lalo na sa partner mo. At sigurado ako kapag naging maalaga ka, silang lahat ay magmamahal sa iyo. At merong lalaking iibig ng tunay sa iyo, ka-inspired. At pang-apat na katangian na dapat meron ka ka-inspired para meron lalaking umibig ng tunay sa iyo is loyal. Yung pagiging loyal ka-inspired. Ka-inspired, ano ba yung talagang ibig sabihin ng loyal? Yung loyal, yung kahit anong pagsubok, kahit anong hirap ang dumating sa buhay mo, kaginhawaan, kahirapan, kalusugan, pagkakasakit, talaga naman pagkakaunawaan o pag-aaway, dapat loyal ka. Hindi yung porket may problema, may pagsubok, may pagtatalo, lalayo ka na kagad. Iiwan mo na kagad siya. Ganun ba yung loyal? Ang loyal, kahit anong mangyari, loyal ka sa kanya. Nandyan ka pa rin sa kanya. Diba? Huwag naman yung pagiging yung pagiging sobrang tanga na. Nagiging ka na dyan na kahit sobrang sinasaktan ka na, sobrang lagi ka nang pinapaiyak, pinapaluha ka na lagi, sinasaktan ka, palagi kang niloloko, palagi ka na pinagtataksilan, loyal ka pa rin. Huwag naman ganun. Dapat marunong ka pa rin mahalin at pahalagahan ang sarili mo. Pagka ganyan, kapag sobra-sobra na sa'yo, matuto kang lumayo. Diba? Ang ibig sabihin loyal, yung kahit anong pagsubok, nagtutulungan kayo, hindi mo siya iiwan. Yung kahit minsan, dumarating sa buhay ng taggutom, taghirap, kinakapos sa salapi, kinakapos sa budget, sa pera. Yung ibang babae, pag hindi loyal, iiwan yan. Hahanap ng iba. Gusto komportable ng buhay eh. Mga Disney princess, yung iba dyan, ang tatanda na, Disney princess mindset pa rin. Dapat kahit anong mangyari, pagsubok man, basta hindi ka lang sinasaktan, hindi ka lang niloloko, maging loyal ka sa partner mo. Yan ang tunay na pag-ibig. At kung gusto mo na makaranas ka ng tunay na pag-ibig, dapat maging loyal ka. Mapapansin niya yan at papahalagahan niya yan ka-inspire. At malimang katangian na dapat meron ka para meron lalaking umibig ng tunay sa iyo is faithful. Yan ang palimang ka-inspired. Ano yung faithful ka-inspired? Ano to? Yung tipong kunyari, naging LDR kayo, long distance relationship, or nagkalayo. Yung ibig sabihin ng faithful, kahit anong mangyari, hindi ka magtataksil. Hindi ka magpapagalaw sa iba. O kaya naman, hindi ka man lalaki. Yung iba, loyal nga. Oo, loyal. Pero, sumasideline minsan sa iba. Huwag ganon. Maging loyal ka na, maging faithful ka pa. Magkaiba ba yun ka-inspired, yung loyal tsaka faithful? May pagkakaiba. Magkaiba nga ng words eh. Diba? Yung loyal siya, oo. Pero minsan, yung iba, loyal nga, hindi naman faithful. Hindi alam ng asawa niya, hindi alam ng boyfriend niya na may dumali palang iba. Kaya magtataka siya, iba yung itsura ng anak eh. Kaya wag maging ganon. Maging loyal ka na, maging faithful ka pa. Sabi ng faithful, kahit iwan ka niya dyan, kahit saan ka niya iwan, kahit magkalayo kayo, hindi ka man nakikita ng kanyang mga mata, hindi mo siya lolokohin. Pwede kang iwan. Pwede kang sabihin nating pagkatiwalaan, mapagkakatiwalaan ka. Hindi ka lalakero, hindi ka taksil. Talaga naman siya sa mga dapat na merong ang katangian upang may lalaking makapansin. Umibig at mahulog sa'yo ng tunay ka-inspired. At mga nakatangian dapat meron ka para meron lalaking umibig ng tunay sa'yo is mapagpakumbaba. Yung pangalan ka-inspired, dapat maging mapagpakumbaba ka, maging humble. Alam mo na mangyari sa buhay mo at magtagumpay ka man. Alam mo na naging kinalakihan mo, sitwasyon mo, nakakaangat ka man sa iba, dapat maging mapagpakumbaba ka. At dumanas mga kayo ng hirap o pagsubok, maging mapagpakumbaba ka. At ano man ang trabaho ng asawa mo, ng boyfriend mo, maging mapagpakumbaba ka. Palagi kang maging humble sapagkat ka-inspired. Diyan kanya titingnan na mabuti upang masabi niya sa kanyang sarili na dapat kang ibigin ng tunay at tapat. At dapat manatili sa'yo sapagkat ka-inspired, hindi nakakatulong kapag ang partner naming babae ay mapagmataas, maarte, hindi mapagpakumbaba, matigas, at talaga namang ka-inspired, sobrang demanding. Kapag naging ganyan ka, imbis na mahalin ka niya, iiwang ka niya, ipagpapalit ka niya sa iba, at pagsasawaan ka, sapagkat mahihirapan na lalaki sa'yo. Pero pag naging mapagpakumbaba ka, sa maraming bagay, ang lalaki ay iingatan ka sa ano pa mang mangyari at iibigin ka ng tunay at tapat ka-inspired.
At mapitong katangian ka-inspired na dapat meron ka para merong lalaking umibig ng tunay sa iyo is maaasahan. Yan ang pabito ka-inspired. Dapat maaasahan ka, hindi yung palaasa ka. Magkaiba yun eh. Yung maaasahan, hindi lang yun puro hingi, hindi lang yun puro hintay, hindi lang yun puro asa, hindi lang yun puro tunganga. Maaasahan yun. Talaga naman kapag siya naman ang nilapitan o kaya naman kapag may pangangailangan din yung ibang tao, yung partner niya, ay makakatulong din siya. O kaya naman hindi siya pabigat, hindi siya sakit sa ulo, hindi siya dagdag masyado sa gastos. Diba? Maasahan, nakakatulong, may silbi, may diskarte, masipag, tumutulong. Talaga naman maging maasahan ka sapagkat sa pinakagusto ng mga lalaki sa mundo, yung babaeng maasahan at mayroong lalaking magmamahal, magpapahalaga at iibig ng tunay sa iyo kapag ganyan ang katangian mo, ka-inspired. Ang pangalawang katangian, ka-inspired, na dapat meron ka para meron lalaking umibig ng tunay sa iyo is masarap kalabing. Yun ang pangwalo, ka-inspired. Masarap kalabing, oo naman, nakakatulong din yan, ka-inspired. Diba? Siyempre naman, alam nyo, real talk tayo dito ha, kapag ka ikaw, wala kang kwenta sa kama, wala kang kwenta sa labing. Sa totoo lang ha, baka masaktan yung iba dyan, mahirap talaga na tumaas ang attraction, mahirap talaga na tumaas ang interest. Kasi malulungkot ang lalaki. Kahit mahal ka pa niya, kahit gustong gusto ka pa niya, nakaramdam niya ng lungkot at magdadalawang isip siya. Lalaki yan, tao pa rin yan. Tandaan mo, isa sa pangangailangan din. Tapos, wala kang kwenta pagdating sa labing o sa kama, kaya galingan mo, ayusin mo, kumilos ka, huwag kang maarte, matuto ka, maging romantic ka, gumalaw ka, diba? Dapat masarap ka labing, marunong sa labing, upang ang partner mo, ang mister mo, ang boyfriend mo ay maging maligaya sa iyo. Dahil doon mas talo kanyang papahalagahan, ka-inspired. At pangsyam na katangian na dapat meron ka, ka-inspired, para meron lalaking umibig ng tunay sa iyo is masipag. Ang pagiging masipag ang isa sa pinakagusto naming mga lalaki. Kung ang babae tamad, kiss ka. Talaga naman baka iwanan ka. Baka ipagpalit ka niya sa ibang babae. Gusto mo bang mangyari yun? Ipagpapalit ka ng lalaking nagustuhan at pinili mo? Ng lalaking minahal mo, ipagpapalit ka, iiwan ka dahil sa tamad ka? Maging masipag ka. Sikapin mo, pilitin mo, mag-practice ka na maging masipag, kumilos ka. Talaga naman ka-inspired upang ang lalaki, hangaan ka. At ang paghanga na yon ay mapupunta sa tunay na pag-ibig sapagkat gusto niya yan, ka-inspired. At pang 10 katangian na dapat meron ka para meron lalaking umibig ng tunay sa iyo is magaling magluto. Pag 10 ka-inspired talaga naman, sabay sa mga talaga mga katangian na dapat meron kami ka-inspired doon naman sapagkat ang mga lalaki, ang sa pinaka masarap na pagkakataon ng buhay namin, masarap din yung pagkain. Lalo kapag laging pagod, laging stress. Yung ibang lalaki, sarap na sarap talaga pag kumakain yan. Gustong gusto talaga kumakain yan. Para pag masarap ka pang magluto. Sabi nga sa kasabihan, kung gusto mong makuha ang puso ng isang lalaki, kailangan busugin mo muna ang kanyang tiyan upang siya ay talaga namang ma-inlove sa'yo. Totoo yung kasabihan na yon. Minsan kung sino pa yung nagbibigay sa amin ng makakain, nagpapapusog sa amin, yun pa yung lagi namin hinahanap-hanap, naiisip. Hindi lang dahil sa pagkain, kundi dahil siya ay nagpapakita ng care at effort para maging busog kami at masaya. Ka-inspired. Hindi lang maging marunong. Okay yung maging marunong magluto pero magsumikap kang maging magaling upang ang partner mo ay mas lalo kang hangaan at mas pagmalaki ka pa niya at ibigin ng totoo, ka-inspired. At malamang isang katangian na dapat meron ka para may lalaking umibig ng tunay sa iyo is matulungin. Na pang 11 ka-inspired, pagiging matulungin. Alam nyo, pag hindi ka matulungin, imposibleng may magmahal ng tunay sa iyo, maniwala ka sa akin. May magmamahal sa iyo, pero pag consistent kang ganyan, napatunayan niya sa buhay niya na ganyan yung nakuha niyang babae, na madamot, mapagmataas, hindi matulungin. Kaya talaga namang mataturn up sa iyo kahit sinong tao, kahit sino pa maging partner mo. Imposible kang, mahirap mo silang mahalin ka ng totoo, mahirap mo silang manatili sa iyo. Kasi madamot ka eh. Madamot ka ba? Huwag kang maging ganyan. Dapat ka maging matulungin. Sapagkat ang mga babaeng matutulungin, yun yung mga babaeng talaga namang pinapangarap, pinapahalagahan, hinahanap-hanap, at iniibig-ibig at minamahal ng mga tao, lalaki man o babae. Lalo na ng isang lalaki. Merong lalaking talaga namang iibig ng tunay sa iyo kapag ganyan ka. Magandang katangian yan. Ang pagiging matulungin, ka-inspired. At malaming dalawang ka-inspired na katangian na dapat meron ka upang meron lalaking umibig ng tunay sa iyo is ang pagkakakilala sa Diyos. Yan pang 12 ka-inspired. Pagkakakilala sa Diyos.
dapat ganyan ka din, may katangian kang ganyan, makadiyos, may pananampalataya, may pagkakilala sa mga salita ng Diyos, may takot at talaga namang pananalig sa Panginoon, hindi yung nabubuhay ka lang sa mundo. Alam nyo ba, ang isa pinakadahilan kung bakit tayo nabubuhay sa mundo, yun ay talaga namang sambahin ng Diyos. Paglingkuran ng Diyos, hindi nabubuhay ka lang para magtrabaho, mag-aral, gumising sa umaga, matulog, tumambay, makipagkaibigan, makipag-party-party, magpamilya, mag-anak, hindi ganon. Ang pinakadahilan kung bakit tayo nabubuhay sa mundo ay ang paglingkuran ng Panginoon. Yan ang pinaka number 1, number 2, number 3 na lang yung iba. Pero yung number 1, pinakauna sa lahat, na dahilan, reason, kung bakit ka isinilang ng nanay mo, ay ang paglingkuran ng Diyos. At kung gagawin mo yan, imposibleng hindi ka niya biyayaan ng lalaki magmamahal sa iyo. Talaga naman, kapag nakita ng mga lalaki na ganyan ka, may pagkakilala ka sa Panginoong Diyos, ay siguradong meron at merong magmamahal sa iyo. Gugustuhin makasama ka, makilala ka, magkaka-interest sa iyo, at iibig ng tunay at tapat sa iyo, ka-inspire. Makasupad yun lang po, makasupad sa pagtapos ng vlog dito. Tapos ito pong kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga di pa po subscribe ay pasubscribe ang makasupad, kita rin po notification bell upang maging update kayo pag may bago akong upload. So mga gusto magpa-coaching, magpa-advise, makamess lang po ako sa Facebook, ay po yung profile picture ko. At makichat lang ako pag-usapan din yung problema sa pag-ibig. At ako mismo magre-reply sa inyo. Maraming salamat, makasupad, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!